Natagpuan ng mga bumbero ang bangkay ng dalawang magkapatid na magkayakap nang mapabilang ang kanilang bahay sa mga nasunog sa isang barangay sa Mandaluyong City. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Si Papa! Binulabog ng sunog ang mga residente kaninang hating gabi sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Ura-uradang nagsilikas ang mga residenteng ito dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya dalian po akong pumunta sa fire scene. Tapos yun nga po nakita ko na medyo malaki na po agad yung apoy dahil yung bahay na apektado po o yung pinagmula ng sunog ay light materials po siya. Naudlot pa ang buga ng tubig ng mga bumbero sa kasagsagan ng sunog. Masikip po yung daanan at mahina po yung mga hydrant po natin. Kaya kanina po okay yung pag-apula natin pero nung kinalaunan nakulangan ako tayo ng tubig. Kaya tuloy-tuloy po yung paglaki ng apoy. Kaya tumawag ulit tayo ng tulong sa iba't ibang mga lugar para sa ganun makapagbigay ng karagdagang tubig po sa atin. Matapos ang sunog, humahagulgol at nanglulumo ang babaeng ito matapos masawi ng mga anak niya sa sunog. Isang 16 years old na babae at 4 na taon na lalaki ang natrap sa loob ng nasusunog na bahay. Tumanggi pang humarap sa kamera ang ina ng mga biktima na si Annalyn Espinosilla. Pero ayon sa aming panayam, natutulog ang mga anak niya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na mangyari ang sunog. Makakaligtas pa raw sana ang panganay niya pero pinili nitong balikan ang bunso. Hindi na nagawa pang sagipin ng ina ang kanyang mga anak. Nasira na kasi ang sahig na gawa sa kahoy sa ikalawang palapag. Yapos-yapos na nakatatandang kapatid ang nakababata itong kapatid na matagpuan ng soko ang mga bangkay. Ayon sa mga saksi ng barangay, halos hindi na makilala ang dalawang bata ng ma-retrieve. Pinatutong na kasi ng sunog ang katawan nila at binti na lamang ang naiwang balat. Isa rin si Mang Renato sa mga nasunugan. Binalikan pa niya ang kanyang bahay pero inabon na ito ng apoy. Noong gabi na yon na nagsimula yung sunog, na ginising ako ng anak ko na may narinig silang ingay. Pagtingin ko sa jealousy sa bintana namin, nakita ko na may apoy. So bumaba na kami ng bahay. Wala na kaming binit-bit, kahit na mga damit, wala na. Kasi mabilis yung apoy eh. Base sa huling tala ng BFP Mandaluyong, 50 mga bahay ang napinsala ng sunog. Tinatayang mahigit 200 individual ang apektado at isa ang sugatan. Aabot sa 1 milyong piso ang danyos ng sunog. Naapula rin ng sunog matapos ang 2 oras. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.